aking magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon para sa mga kababayan natin sa ibang lugar na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ni Propeta Sophonias ang Israel na magalak na parang nagdiriwang sa pista dahil nasa piling na nito ang Hari at Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit
sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinuklod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat. Ang Pasko, or even few days bago at matapos ang Pasko, ay panahon ng reunion. Reunion ng mga magkakaklase, reunion ng mga dating magkakasama sa trabaho, ng mga magkakaibigan, magkakabarkada, magkakapareho ng interest or hobby, at syempre, ng pamilya. Ito kasi yung panahon na mahaba ang bakasyon. Ito rin ang panahon na nagkakaroon ng bonus ang mga nagtatrabaho. And of course, Christmas is a season really for the family to be together. Sapagkat ang Pasko ay tungkol sa Diyos na nagbigay ng kanyang pinakadakilang regalo, si Kristo, sa konteksto ng isa ring magandang regalo, ang regalo ng pamilya sa buhay ng tao. Si Kristo ay hindi basta nagkatawang tao na walang pinanggalingang ina at nang walang tumayong ama dito sa lupa. Nasa konteksto siya ng isang pamilya. Bagamat po pwedeng hindi na. Kaya hindi ito aksidente. Planado ito ng Diyos upang sa atin ay ipakita noon pa man ang halaga ng pamilyang nagkakaisa at magkakasama. Pamilyang unfortunately, kinakailangang magkahiwa-hiwalay kahit na wala silang problema sa isa't isa sapagkat may mga kinakailangan magtrabaho sa malayong lugar, may mga anak na kinakailangang lumipat ng bahay, pansamantala, boarding house para mapalapit sa paaralan at kapag nakagraduate na mananatili pa rin sa bahay na malayo para ipursue ang kani-kanilang karir. Something na pwedeng hindi naman sana kung mayaman lang ang bawat pamilya at kung progresibo lang ang bawat bayan para hindi na lumayo pa makapagtrabaho o makapag-aral lang. Pero sabi nga natin, kailangan. Kaya naman, napakahalaga kung may mga ganyan na ng mga kahit minsan ay pagtitipon o reunion ng isang close na samahan, lalong-lalo na ng isang pamilya. Sapagkat sa pagtitipong iyon ay
Para bagang hahabulin mo yung mga nawalang moments ninyo na dapat ay magkakasama kayo na alam naman nating hindi talaga kakayanin. Kaya, ang bawat pagtitipon o reunion ay hindi natin dapat sayangin. And for this, matutulungan tayo ng mga readings na napakinggan natin. Both of our readings, if you notice it, talk about the presence of God that brings joy. At obvious na obvious ito sa ating mabuting balita. Kitang-kita natin ang napakasayang reunion at muling pagkikita ni Elizabeth at ni Maria. Ang rason, si Kristo ay literal na nasa gitna nila. Kasi nasa sinapupunan ni Maria. Kaya kapag kausap niya si Elizabeth, talagang nasa gitna nila. At yan ay ramdam kahit ni San Juan na nasa sinapupunan pa lamang ni Elizabeth during that time. Psalm 16:11 states that in the presence of God, there's fullness of joy and happiness, pleasure forevermore. Kaya sa bawat reunion na pupuntahan natin, lalong-lalo na sa piling ng mga taong mahalaga sa atin, let us see to it na meron tayong ibabaon at iiwan ng kagalakan sa pamamagitan ni Kristo na nasa sa atin. Because if Jesus is with us sa reunion, hindi na mahalaga kung meron bang handa o papremyo ba. Kasi diba, let's face it, madalas ang nagiging hadlang sa reunion ay yung pondo eh. Sino ba ang mag-sponsor ng ganito? Sino ba ang magpapakain ng ganito? Kaya kung minsan, nagkakaturuan hanggang sa magkatamaran, next year na lang, hanggang sa mawala na ng tuluyan. Hindi pa po pwedeng simpleng salo-salo na lang, toka-toka na lang. Ang mahalaga naman ay yung kwentuhan eh. Ang mahalaga naman yung tawanan. Ang mahalaga naman yung bahaginan. Yun ang nagpapasarap sa bawat pagkikita, anuman ang pagsaluhan. At bawat isa sa atin, may mga magaganda o pangit na karanasan na ang mahal natin sa buhay, ang pinakamakakaintindi niyan. At dahil sa bawat karanasan natin, nandoon ang presensya ng Panginoon na pumapatnubay. Siguradong yan ay pagdudulutan, yung kwentuhang yan ng kagalakan kahit ano pa ang pagsaluhan. Again, if Jesus is with us, hindi tayo magyayabang, hindi tayo magmamataas, na madalas ay sumisira o nagpapaliit ng kagalakan sa reunion na po pwede nating pare-parehong maranasan. Yung iba kasi, pagpunta sa reunion, isusuot na, katakot-takot na alahas, mamahaling damit, bit-bit-bit-bit ang 100,000 bag. Tapos, kapag magpapababa sa venue, see to it na maraming makakita. Pwede bang mayos ka? Sapagkat reunion ng pinuntahan mo, hindi birthday party mo, hindi mo okasyon lang ito eh. Sa gayon, maapektuhan nun yung pakikitungo mo sa iba. Lalong-lalo na sa mga nasa ibaba, sa kabatch mo, sa kapamilya mo. Nandun ka lang sa isang sulok, text ka ng text, ayos ng buhok, ng mukha, salamin ng salamin, samantalang sila nagkakandak kuba sa paggawa. Tila baga ikaw ay bisita, ikaw ay amo at tagapaglingkod mo lamang sila. Kapatid, pare-pareho lang kayong ama, ina, anak, kapatid sa inyong pamilya. And the last thing you want to happen ay yung maging mababa ang tingin ng iba sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Kapag nagmamataas ka, parang ganun ang ginagawa mo sa iba. Ganun. Wala sa iyo ang Panginoon pag ganon. Kaya magpakumbaba para makigalakal sa kanila. Yung makasama ka sa tawanan, pati ikaw pagtawanan, makasama ka sa contest, cooperate, join them, celebrate with them. And you'll realize na mas magiging masaya ka dahil nakapagpasaya ka ng iba. You see, hindi naramdaman ni Elizabeth na may ere si Maria, na kahit siya ang ina ng Diyos. At hindi rin naman on the other hand, naramdaman ni Maria ang pagiging senyor ni Elizabeth. Kasi pareho silang pagkumbaba. Kaya nag-abot agad sila, nag-click agad sila. Naging masaya agad ang kanilang pagkikita kahit sa matagal na panahon hindi sila nagkasama. Dahil mapagkumbaba, pareho yung dalawa. Pag magmamataas kasi ang tao, sky is the limit eh. Saan kayo mag-aabot kung pareho kayong magmamataas? Saan? Saang banda? Diba? Pero kapag magpapakumbaba, pareho. Yan, paglingon mo sa baba, lupa na, hanggang dyan lang. Mag-aabot na kayong dalawa. Madali kayong magpapakiramdaman. Madali kayong magiging masaya kasama ng isa't isa. Consequently, if we are with Jesus, if Jesus is in us, ihanapin natin yung mga nawawala. Sapagkat gano'n ang Diyos. Nakita po ninyo, Jesus was with Mary. Ano ginawa niya? Hinanap niya yung matagal niyang hindi nakikita, si Elizabeth, na nangangailangan ng tulong niya. Kaya sa reunion, dapat ganun din. Dapat
maging sensitibo tayo. Sino yung hindi umaattend? Sino yung nawawala? Sino yung nahihiya? Madalas yan yung mga hindi nakapag-aral, madalas yung may mga nagawang kasalanan, madalas yung may ginagawang pasaway, madalas yung mga mahihain lang talaga. Puntahan natin, invite natin, padaluhin natin, sapagkat kuminsan, yan naman talaga ang hinihintay lang nila, yung maramdaman nilang hinahanap sila, para maramdaman nila na kahit ano pa man ang nagawa nila o estado nila, mahalaga pa rin sila, lalong-lalo na para sa kanilang pamilya. Ngayon, kapag nandyan na sila, kapag umattend, maging sensitibo tayo sa mga sinasabi natin. Sapagkat ito yung mga taong pwedeng nakukonsensya sa anumang ginawa nila, nahihiya sa estado nila. Please be sensitive. Please be prudent with the words na ating gagamitin kapag sila ay kinakausap natin. Sapagkat pwedeng sa mga inosenteng mga komento at tanong natin, sila ay ma-offend natin. I mean, inosente kasi hindi natin intensyon Nasaktan sila, pero masasaktan sila. Ito ang magiging dahilan para sa susunod, hindi na sila umattend. Ito yung mga inosenteng komento tulad ng, hindi ka pa pala pumapasa. Minsan, ikukumpara pa sa iba. Ano bang pangarap mo? Common yung, hindi ka pa ba mag-aasawa? Ilang taong ka na ba? Baka mapag-iwanan ka na. Wala pa kayong anak? Hindi pa kayo gumagawa? Yung mga ganong komento, nako, lalong-lalo na kapag may mga ngingiti, magtatanong din, sususugan din yung komento ngayon, nako, kahit na hindi mo intensyon na hiyain siya, usaktan siya, mahiya at masasaktan siya. Kaya, maging ingat tayo sa ating mga bibitawang salita. Ngayon, kung ikaw naman ang biktima niyan, huwag ka naman sasagot ng pabalang. Baka naman sabihin mo, mataba ako kasi napansin mo, kaya sinabi mo. Paano kung sabihin kong pangit yung kilay mo? Napansin ko, kaya ngayon sinasabi ko, huwag ganun. Kasi sisirain mo yung kagalakan sisirain mo yung reunion Intindihin mo na lang. Lalo pat sa tingin mo na lang, taklesa lang talaga o medyo nag-uulyanin na, medyo madaldal lang talaga. Huwag mong sirain yung kagalakan dahil lamang sa ikaw ay nasaktan. Lalo pat wala namang kasiguraduhan kung yun talaga ay sinasadya ng nagsabi sa iyo ng salita na ikaw ay nasaktan. Kung talagang di mo matiis, huwag ka na lang din magsalita. Pwedeng lumayo na lang, basta palipasin mo na lang yung araw na yon para hindi mawala yung kagalakan. In connection with this, kapag meron tayong mga kilalang hindi nagkakaunawaan, huwag namang gawin na sa okasyon na yon, na reunion, yung reconciliation. Lalo pat hindi natin alam kung paano ikokontrol yung sitwasyon. Kasi baka pare-pareho kayo na magulat, akala nyo maaayos. Pero mas talong lumala ang sitwasyon. Maganda na bago ang reunion, papag-ayusin na. May mamagitan na at hindi yung sa reunion talaga. Gayunpaman, huwag sanang ma-focus lang sa reunion yung atensyon natin sa pagninilay natin, kundi lalo na sa bawat araw na kasama natin yung mga tao na mahalaga sa atin, lalong-lalo na ang pamilya natin. Always give our 100% attention, affection. Sabihin natin ang mga dapat nang sabihin, gawin natin ang mga dapat nang gawin. At kung may differences, misunderstanding, sana wag nang patagalin. Dahil darating ang pagkakataon, ang pagkikita natin bilang pamilya ay i-schedule na natin. Reunion na hindi natin alam by that time kung ang lahat ay nandyan pa at darating. Kaya bago mag-focus sa reunion i-treasure natin yung present union. Yung meron tayo ngayon. Alagaan natin yon. Isulit natin yon. I-maximize natin yon. Sabi nga, family time should be sacred. It must be respected. It must be treasured. It must be protected. Basta pag moment sa family, moment lang yun para sa pamilya. At hindi na para sa sino man o anumang iba. Tandaan natin that what we have right now is just short. Today is short. And tomorrow is not yet promised. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong Ay magagawa walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ringgin ng Diyos. Ipikit natin ang ating mga mata, Panginoon. Salamat sa regalo ng pamilya. Tulungan mo po kami na mapahalagahan ito. At sana, bawat isa sa pamilya, ito ang makita. Na sa pamilya kami rin humuhugot ng lakas at pag-asa. Na malaking kagalakan ang mawawala sa amin kung hindi namin ito aalagaan, yung aming relasyon, samahan, magandang pagtitinginan, kung may mag-aaway, kung may magpapataasan, kung may hindi magpapatawaran. Malaking at maraming panahon ang masasayang. Tulungan po kami, pare-parehong makita yan. Hallelujah! Upang magpatawad ang dapat magpatawad. Hallelujah! Humingi ng tawad at magbago ang dapat na humingi ng tawad at magbago. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Ang mahalaga, ngayon palang gumawa na tayo ng paraan. Hallelujah! Sa takdang panahon, ibabalik ang Panginoon upang tayo ay kunin para wala naman tayong pagsisihan. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pababayaan ng Panginoon ang taong pinahalagahan ang Diyos at ang kanyang pamilya, ang kanyang kapwa, ang nagdudulot ng kaligayahan, kagalakan sa iba, lalo na sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Magpakumbaba ka, kahit na ikaw ang tama, walang mawawala. Yung yabang lang natin, yung pride lang natin, ayos na yan, kaysa ang mawala ay ang mahal natin. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ang siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pag-usugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay ililahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayos lalo na sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang sanggol sa lupa'y sinilang ng Birheng matingting man sa hamak na sabsaban.
sutlang kandunan ng Birhen matimtiman sa hamak na sabsaban. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanan na nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong may isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang biyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan may makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pananalangin at pagtulong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin, iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin inihaalay ang pag-ibig